Andre, pagpasok mo ng MPBL, rookie ka this season, no, galing St. Clair. Okay na. Coach Gino, Manansala. Isang magandang Shoutout. matibay din na team. Teammate yan dati. Tsaka nagpo-produce din talaga ng magagandang players. Joshua Fontanilla is from St. Clair, di ba? Alam mo, kulang na lang may kumpanya tong si Coach Gino. Player manufacturer to eh. But, ang haba ng listahan niya. Oo nga. Andre, gusto ko lang malaman, no, syempre, ang laking mundo nitong Pinas, di ba? Pagpasok mo ng basketball, nasa pros, nasa MPBL ka agad, no? Hindi tulad ni Aaron, nag-PSL pa siya, at kung ano man, ikaw, pumasok ka agad ng MPBL. Ano yung una mong pakiramdam nung umapak ka sa court ng MPBL? Sino yung mga player na starstruck ka? Ganun. Yun, parang bago po kasi pumasok ng MPBL din. Parang syempre pinrepare ko din po muna yung sarili ko. Then nagpapasalamat din ako syempre nung sa previous school ko din sa Arellano na naglaro po ako din ng din kasi 2 seasons. 2 under seasons Coach po. Chico, Manabat. Under Coach Chico po. Tapos parang dun ko rin po na-develop yung skill po na para lagi po kasi nila sinasabi na yung mga tinuturo nila, eto magagamit mo yan sa pagdating mo sa pro, yung mga ganyan. Okay. Kaya, ayun, parang nagka-idea naman na po pagdating dito sa pro. Pero nung, syempre po, as a rookie, di rin po maiwasan na, ma-starstruck po sa mga kalaban. Pwede ka ma-starstruck sa kasama namin, ha? 28 points last game to. Okay. Pero you know what? Actually, nakalaban ko na kasi sila. Actually, napansin ko agad sila yung magkakapatid eh. Pero kahit rookie ka, yung confidence yung dalawa, parang iba kayong maglaro eh. Kasi, pero tatanong ko sa inyo, isang factor talaga dahil magkapatid kayo, iba yung confidence nyo, no? Kasi kahit magkamali ka or kahit pagalitan kayo, alam mo may sasalo sa'yo, di ba? Malaki ba yung, kung hindi ba siya sumali sa Bulacan this year, hindi ka din tutuloy. Kasi may sinabi ka kanina na dahil pumunta siya sa Manila. Ganda. Yeah. Ikaw ba? Baka hindi. Kasi yun nga, kaya lang din ako nag-MPBL ngayon dahil nga para samahan din to si Andre. Alam mo, so dream ko nga din yun eh, kasama yung kapatid. Naalala ko nabanggit mo yan eh. Sa episode na, di ba, nung I think sila Gabba na lang kasama natin. Pero hindi na dapat natuloy. naging mag-teammate kayo. Sa Nueva. Dream ko din yun. Iba kasi yung parang you don't care if you make mistakes because you have your brothers there to get your back. Hindi kasi pag uwi nyo, pwede kayo magsisihan. Number 1. Which goes to our next question. Nagkakapikunan din ba kayong magkapatid sa game? Bawal magsinungaling sa show na to. Sana lang, Coach. Siguro, may nangyari yun, Coach, last game namin sa QC. Okay. Ganda nung larong yun. Ganda nun. May time na parang nasa akin yung bola. Okay. Kasi parang sobra sila sa akin, naka-stay home sila sa akin nun eh. Okay. Tapos parang hinihingi niya yung bola. Sabi ko, sinaano ko siya, doon ako muna. Iso na to. Parang fourth quarter nun ko siya. Nagalit ba siya? Hindi. Naggano na siya, corner na lang siya. Okay. Parehas pa ba kayo I mean, alam ko may asawa ka na, no? Pero parehas pa ba kayo inuwian? Maybe same compound, magkalapit? Same naman. Same. So talagang may chance na, I'm sure, malamang sabay rin kayong pumupunta. Di ba? Para medyo tipid sa pamasahe. So, siguro bigyan nyo kami ng picture. Ano yung usapan papunta, pauwi. Lalo na kung pauwi. No? Pag medyo hindi maganda yung laro, medyo ganun sa tanong ni Mika kanina, medyo kahit off the court ba, nagkakapikunan din. Ganun. Sa may game naman, parang ako lang yung sumisisi sa kanya. Yung teammate ko, di siya sinisisi. Okay lang, ikaw naman ang dahilan kung ba't nandito siya. Kami magkakapatid, nag-one-on-one kami. Tanong ko sa inyo, sino mo nanalo sa inyo? Actually, dati lagi kami nag-one-on-one na ito, Coach. Okay. Yun nga, kahit baseball player pala kami, nag-one-on-one na kami. Okay. Kaya, kaso, lagi siya talo sa akin. Pero nung dumating na po ako dito, nung nag-Manila na po, di na po nananalo sa akin. May banse agad. Ang ganda. May banse agad. Okay. So, napag-uusapan natin kung paano silang magkapatid. Siyempre, Next, kailangan ko lang sabihin the way they delivered
It was yun. so natural. Hindi lang natural. Ang bait pa rin nilang tingnan kahit trash talking. Oo, kaya. Kasi pag si Joe tsaka si Juan, parang isipin mo, dahil hanggang bukas yan. Di ba? Palagay ko mga may 5 mura na yun. Oo. Ito Ay, parang hindi pa bayag si Tatay Bert. Hindi. nakangiti pa rin no? Oo. But of course, sige, napag-usapan natin yung kung paano kayo as magkapatid. Okay. Na ngayon na napapansin, no, hindi lang yung talent nyo, pero yung talent ng team sa MPBL, na alam mo sa totoo lang, kagaya ng isang team ng Caloocan, no? Kita ko talagang nagulat sila, 'di ba? Na ganun ang ipapakita nyo against them. Kumbaga, ang punto ko ay nire-respeto na talaga ang Bulacan Kuyas kahit ng mga contenders ngayon dahil sa pinapakita nyo, alam nilang hindi basta-basta pag kayong kalaban. Anong nakikita nyo para sa team nyo, Aaron? Para sa team nyo ngayong season na to? Nag-start din talaga sa management kaya kumbaga, yung tingin na underdog na kumbaga pag binigyan ng chance manalo, may kumbaga i-grab talaga namin. Tulad nun sa Caloocan, medyo kahit luck lang talaga kami sa experience. Wala kaming veterano gano kasi puro homegrown nga. Das yun lang, siguro madadaan lang namin sa hard work tsaka yung sa pride namin. Baka dun siguro manalo kami. Kasi coach, as we always work together, ito yung isang team na naririnig kong palagi mo rin sinasabihan ng magagandang bagay. Diba? Yung QC, yan, diba? Hindi mo naman dinedeny yun. Yes. Ito rin Bulacan madalas kita naririnig na, alam mo yun, no? Na gusto mo yung tinatakbo nila. Yes. What do you think about their last 2 games? Yung Caloocan, QC. Cebu, Oo. Bulacan, no? Because, I guess, ito lang kasi yung team na at this point of the season, Joe tsaka Mix, wherein, hina-highlight natin, nabanggit nila yung Caloocan. That's a game that they lost. Yeah. Kung ibang team pag-uusapan natin, usually hina-highlight natin yung best win nila. Yeah. But that was a game wherein, first of all, na-shoutout na natin kanina, si Benedicto, sa career high. Oh. Diba? 29 points. 23, I believe, in the third quarter. Which could be an MPBL record in a quarter, maybe the highest in a quarter. That makes it special in itself. Kasi that's a loss, pero yun nga, let's just say na they put themselves on the map. Yeah. Kahit dun sa sinasabi ni Aaron kanina, kausap ko rin kasi yung Alan Salangsang is my former teammate. Sabi ko sa inyo kanina, we won a championship together. And kausap ko yung management after nung game nyo, kalaban QC. And tulad ng sinasabi mo kanina, yan talagang gusto nilang mangyari. Secondary na lang ang winning. It's yung pagandahin, yung reputasyon, kultura nitong Bulacan. Because alam naman natin, when we talk basketball talent, di ba? Cebu, Pampanga, obviously Metro Manila, di ba? Bulacan, ang daming mahuhusay na player dyan na pinoproduce dyan. And in the MPBL, they also had their good years when Shaq Taganas was part of it, right? Yeah. So, kumbaga parang ibinabalik, yung respeto, yung pagtingin sa... Warlo was from Bulacan, remember? Yeah, he is from Bulacan. Okay. Yeah, he's... Kilala niyo ba yun si Warlo? Kilala niyo yun, sure ako. Same ba kayo sa Malolos din kayo? Ibang bayan. Ibang bayan. Ibang bayan kayo. Okay. Gusto ko malaman dahil nga puro homegrown kayo, di close kayo lahat. Kumbaga magkakasama kayo palagi, magkakakilala kayo, magkakapitbahay, magkakamag-anak. Ano bang kwento? Like, sino ba yung mga kaklose nyo talaga sa team? Si Benedictus ba? Close talaga kayo sa kanya off the court? Ano ba? Benedictus from Bulacan din siya. Okay. Halos close naman po lahat kasi bago din po mag-start yung PBL, may intertown po doon na liga Tapos madalas din po kayo magkalaban-laban sa mga liga sa Bulacan na sa mga panalay. Tapos yun, kaya pamilya na din po kami sa na lumalabas sa games kasi kung chemistry ang pag-uusapan, yung mga ibang team, nagsama-sama, nagpa-practice 1-2 months together before the season starts, ganyan. Ito, magkababayan mula maliliit. So, alam na nila yung laro ng isa't isa. Ito na yung tanong ko, nabanggit natin homegrown. Sino ang hindi homegrown dyan? O lahat kayo homegrown?
Meron pong hindi. Ilan lang. Ilan lang. Pero, kumbaga, 90% homegrown dyan. Opo, Pag Okay, it's good to know. Yeah, pag umuwi ba kayong Bulacan, di syempre, may laro, tapos uwi kayo. Meron na rin mga idol, Kuya Aaron, Kuya Andre, meron na rin. Paying jersey. Strangers. Oh, May sapatos. that is a sign of a legit pro player. Hinihingan na ng jersey. Tsaka sapatos. Tsaka sapatos. Kayo na diba? dapat mamigay ngayon. So, ang dami nyo tuloy bibigyan ngayon. No? Pero matanong ko kayo, dahil nga puro homegrown kayo, no? Lalo na ikaw, Andre, bago ka sa MPBL, sino yung mga excited kang makamatch up na mga idolo mo rin sa MPBL? Tapos sa Manila, di ba? Ay, hindi ka na Hindi pwede, na pwede. hindi ka na pwede sabihin. Okay. Kahit 28 points. Kahit And 28 points. wait. I-focus lang natin to. Ay. Grabe napansin pa. MPBL champion yan. Huwag kang ganyan. Oo nga, no. Sorry. MPBL champion. Ang ganda. Oh. Okay. Ikaw, At this moment, hindi na kita kasarin. Pero kahit ganon, hindi siya ang gusto makamatch up niya. Okay, go, Andre. Siguro po yung inaasam naman po ng karamihan yung mga katapat po yung yung champion team po talaga. Abra. Abra. Sinong gusto mong makamatch up doon? Kay Akop Brothers naman po kami, kay Joel Defonso. Ang ganda. Gusto mo pati tatay? Sabihin natin, i-activate nila si Danny Ildefonso. Ang galing ni Andre doon. Okay. Shout out sa Ildefonso Brothers. Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL, nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may Rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.